Parami ang mga nahuhumaling sa pagdinegosyo ng mga tuko. Ngayon nga hanggang sa Facebook, lantaran ang dating patago at iligal na bentahan. Paano naman? Ang presyo raw ng isang tuko pwedeng umabot ng daang-daang libong piso. Nakatutok si Maria Ausente. Tuko sa halagang daang-daang libong piso dahil dyan ganun na lang ang pagkahumaling ng dumarami sa pagbibenta ng tuko. At hanggang sa internet, hayagan na ang bentahan at bilihan. Sa Facebook nga may sariling page pa ang mga umano'y nagbebenta at naghahanap ng mga tuko. Tulad ng isang nagpost na ito na naglagay pa ng presyo ng tuko depende sa laki nito. Meron ding humihikayat ng negosasyon at idadaan na lang daw sa text. Makikita rin ang mga litrato ng mga tuko na ibinibenta. Kaya naman ganun na lang pagkabahala ng Protected Areas and Wildlife Bureau ng DENR. Nahihikayat daw kasi ang publiko na iligal na mangolekta ng mga tuko. Bago daw kasi makapag-alaga nito, kailangan muna ng permit mula sa DENR. Bagamat hindi endangered ang tuko, malaking problema ang dulot ng sobra-sobrang paghuli sa mga ito. Siyempre alarmed kami kasi nationwide na nga yung collection from Zamboanga hanggang sa dito sa Nueva Ecija, meron kaming documented na illegal collection. So alarming na yung for us kasi siyempre yung pwedeng ma-cause na imbalance nito sa ating ecosystem. So kung halimbawa bumaba yung populasyon natin ng tuko, tataas naman ang populasyon ng mga insekto na dapat sila yung kumakain o nagko-control ng population. Sa huling pag-monitor ng PAUB mula Marso hanggang Hulyo ngayong taon, 43 nang nakumpiska nilang tuko mula sa mga nagbebenta. Pinakamarami rito ay sa Nueva Ecija. Kamakailan lang 3 ang arestado matapos mahulihan ng mga tuko. Base raw sa reports na natatanggap ng ahensya, pumutok ang bintahan ng mga tuko dahil sa tumaas na demand para rito mula sa ibang bansa. Kasunod ito ng mga wala pang sapat na basehang paniwala na nakakagamot umano ito ng ilang sakit tulad ng asthma, HIV, AIDS at cancer. Pero ang mismong Department of Health na ang nagsabi, wala pang kumpirmasyon na nakakapagpagaling ang tuko ng anumang sakit. Walang studies na ginawa of experiment using tuko para gamitin as gamot. At dahil wala pang ang medical proof sa sinasabing gamot na naidudulot ng tuko, ayon sa DOH. Ang worry nga namin sa Department of Health, hindi na lang yung kung nakakagaling ba o hindi. Baka kasi magkaroon ng false hope yung mga pasyente na ito na yung gamitin nilang gamot sa halip na magpakonsulta. Halimbawa, ang gawin natin sample ang hika. Baka kasi di ba ang hika kasi pag di mo naagapan, pwedeng makamatay ang hika pag sinumpong. So baka sa halip na magpatingin o magpagamot, mag-rely sa paggamit ng tuko na sa halip na maagapan natin, baka lalo magkaroon ng problema. Patuloy na tinututukan ng Environment and Wildlife Protection and Investigation ng NBI ang kasong ito. Ang mahuhuling nagbebenta at humuhuli ng mga tuko, maaaring makulong ng 4 na taon at pagmultahin ng 300,000 piso. Maria Ausente, Nakatutok, 24 Oras. News naman po para sa mga mahihilig mag-online shopping at lalo na po sa mga interesadong magkaroon ng mga celebrity items. Inilunsad po kamakailan ng GMA Kapuso Foundation ang second wave ng Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay Online. Mas exciting po ang online bidding ng mga items dahil mas marami pang celebrities ang nagbigay ng kanilang mga paboritong gamit. Kailangan kita. May ilang taon na rin kasama ni Ogie ang kanyang chord music workstation. Marami na ring awitin ang nalikha ng singer-songwriter gamit ang instrumentong ito. Sinong ikaw sana. Dinonate ko na po sa Ogie Regine Ukay-Ukay. Isa lamang ang workstation ni Ogie sa mga celebrity items na pwedeng mapa sa inyo kapag kayo ay nagbid online sa www.ebay.ph/ukay-ukay. Marami-rami na ring celebrity items ang nabili at patuloy na pinag-aagawan dahil marami sa mga ito ay signature items o di kaya naman ay may sentimental value sa ating mga celebrity donors. Kamakailan, masayang ibinahagi ng mga host ng programang Unang Hirit ang kanilang mga items for bidding online. We
support the fact that GMA Kapuso Foundation tumutulong sa mga kabataan para makapagtapos din. I mean, giving them a good school, that's something na hindi masyado nabibigyan ng pansin ng gobyerno, pero kailangan kasi paano makakapag-aral ng mga bata pag walang eskwelahan na maganda, na maayos man lang. Mga Kapuso, iniimbitahan ko po kayo na suportahan po natin ang proyekto ng Kapuso Foundation. This is guiltless shopping. Meron na kayong mauuwi sa mga bahay nyo. Nakatulong pa kayo. Marami sa mga bagong items na ibinigay ng Kapuso TV hosts, may personal na kahalagahan sa kanila. Nung unang nag-audition ako sa unang hirit, ito yung sapatos na suot-suot ko. Yan. So feeling ko may dalang swerte itong sapatos na to. Pero dahil gusto po natin makatulong, gusto ko yung makabili nito, swertihin din siya. may lucky charm to. Sexy shoes. Ayan. Bracelet siya na pearl and silver from Miss Shelley's at saka eyewear siya na Miss 60. So parang it's really just so that I can share what I have because these are my sponsors and I always feel so blessed na sa job namin na ito, lagi meron mga nagbibigay sa amin ng mga gamits. Parang gusto ko rin siya i-share dun sa iba. Tas hopefully if we can get to sell them, tas magbe-benefit pa yung school. So, wag mong pahuhuli, pagkakataon na para mapasa inyo po ang mga celebrity items on auction sa second wave ng Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. Kaya't mag-log on at mag-bid na sa www.ebay.ph/ukay-ukay. Ang pondo po na malilikom sa proyektong ito ay nakalaan sa Kapuso School Development Program ng GMA Kapuso Foundation. Sa inyong pakikiisa, marami pa pong maipatatayong classrooms sa mga pinakamahihirap at malalayong lugar sa bansa. Para po sa inyong donasyon, magsadya po lamang sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation at maaari rin po kayong magdeposito naman sa kanilang mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, pagkatalo ng Ascal sa Bahrain, may epekto ba sa kanilang misyon na makapasok sa World Cup? Ang napapanood nyo niyan ay sa Batangas, mga aso rumampa. Si American Idol runner-up David Archuleta, bakit gustong balik-balikan ng Pilipinas? Malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.